Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sa buhay natin ay may isang taong makikilala na mamahalin natin ng sobra-sobra. Ang iba pa nga kung magmahal ay talagang todo. Dumarating na sila sa point na kahit nawala na sila ay pipilitin pa rin nilang magbigay. Yung tipong kahit alam niya na sa huli ay talo siya ay nagagawa pa rin niyang sumugal. Hanggang saan nga ba ang dapat nating ibigay sa isang taong minamahal natin? Hanggang kailan nga ba dapat magpakatanga? Dear Papa Dudut, good day po sa inyo at sa lahat ng mga listeners mo. Isa ako sa kanila na avid listener mo, Papa Dudut. Kaya sabi ko ay sa iyo ko ipapadala ang aking kwento. Tawagin mo na lamang pala ako sa pangalan na Harleen. Alam kong marami ang makaka-relate sa kwento ko kasi marami sa atin ang minsan ay naging tanga sa pag-ibig. Isa na ako sa kanila. Papa Dudut, ang kwento ko ay tungkol sa ex-boyfriend ko na itatago ko sa pangalan na Harvey. Kagaya ng maraming love story ay masaya kaming nagsimula, Papa Dudut. Nagkakilala nga pala kami ni Harvey sa isang dating app. Actually, afam talaga ang hinahanap ko kasi marami akong naririnig na kwento na grabe daw magmahal ang mga foreigner. Ilang beses na rin kasi akong nasaktan at niloko. Kapag nagmahal kasi ako, bigay todo. Yung kahit dama ko nang hindi na ako mahal basta nag-i-stay siya sa akin ay go pa rin ako. Ang importante ay kami pa rin. Hindi ako bumibitaw hanggang mismong lalaki na ang nakipag-break sa akin. Kapag sila na ang nakipag-break sa akin ay hindi ko na sila hinahabol. Kahit masakit. Kasi desisyon na nila yon at naniniwala ako na kahit na ano pang gawin ko ay hindi ko na magagawang baguhin ang desisyon nila. Sa tingin ko ay smart ako sa part na yon, Papa Dudut. Ayun na nga, nagkakilala kami ni Harvey sa dating app. To be honest, gwapo siya. Pero syempre may trauma na ako sa gwapo kasi mga gwapo rin ang naging ex ko. At lahat sila ay sinaktan lamang ako. Pero sabi nga sa love, dapat ay sugal lang ng sugal. Saka matagal na rin akong single nang makilala ko si Harvey. Kaya naging extra careful ako pagdating kay Harvey lalo na noong nanliligaw na siya sa akin. Niligawan na niya agad ako kahit na hindi pa kami nagkikita. Sinabi ko sa sarili ko na hindi ko siya sasagutin hanggang hindi pa kami nagmi-meet. Baka kasi sa online lang ako attracted sa kanya tapos kapag nakita ko na ng personal ay wala na yung sparks. Halos 3 months din kami sa online lang nag-uusap ni Harvey bago kami nagkaroon ng chance na magkita. Grabe, Papa Dudut. Mas gwapo siya sa personal, mabango at ang tangkad pa. Nalaglag talaga ang panty ko sa kanya at hindi ko na lamang pinahalata, nakilig ako sa kanya. Nanood lamang kami ng sine tapos nag-dinner tapos ay tumambay sa isang coffee shop. At doon kami nagkwentuhan. After ng pagkikita namin ni Harvey, ay hindi nawala yung attraction ko sa kanya. Kaya naman nag-decide akong sagutin siya. Bukod sa gwapo si Harvey,
ay meron din siyang work kaya alam ko na hindi siya yung klase ng lalaki na nagpapalibre. Saka noong first meet up namin ay humanga ako sa kanya kasi hindi niya ako pinagastos. Kaya sabi ko ay siya na siguro ang right guy for me. Sobrang saya ko nang naging kami na ni Harvey at alam kong ganon din naman siya. Sweet-sweetan pa kami dati lalo na kapag monthsary namin. Palagi magka-chat at video call kapag hindi magkasama. Palagi may palitan ng I love you. Palagi kami nagde-date tapos may regalo rin si Harvey sa akin palagi. Kumuha rin siya ng sasakyan para raw pwede na kaming makapunta sa malayo-layo at hindi lang sa mall kami palagi nagde-date. Umiram pa si Harvey sa akin noon ng pera para pandagdag sa down payment. Kahit 1 taon pa lang ang relasyon namin noon ay gano'n na kalaki ang tiwala ko sa kanya para pahiramin ko siya ng malaki-laking halaga ng pera. Hindi ko naman naisip dati na mambubudol siya o tatakbuhan niya ang hiniram niyang pera. Kasi hindi ko nakikita sa personality ni Harvey na ganun siya. Ang ginawa ni Harvey kada sahod niya ay nagbibigay siya sa akin ng paunti-unti. Naging malaking tulong din sa pagdadate namin ni Harvey ang kotse niya. Kasi kapag may gusto kaming puntahan ay madali na lamang. Hindi na namin need na mag-commute papadudot. Pero syempre hati kami sa gas at sa toll fee. Ayoko rin naman kasi na feeling prinsesa lamang ako. Dapat may ambag din ako. Nag-enjoy din naman ako sa mga pinupuntahan namin kaya dapat lang siguro na magbigay ako. Sa akin ay walang problema ang ganon. Ayoko rin naman na palaging si Harvey ang gumagastos kapag lumalabas kami, dapat ay hati palagi. Kilig na kilig pa ako dati kapag kinikwento ko sa 2 kong kaibigan na sina Jessa at Ira ang tungkol sa amin ni Harvey. Alam nyo, feel ko talaga na iba si Harvey sa mga naging ex ko. Damang-dama ko ang love niya sa akin. Saka sana siya na talaga makasama ko forever, ang sabi ko sa mga kaibigan ko. Parang sinabi mo na rin yan dati nung naging kayo ni Marlon. Ano bang nangyari sa inyo ni Marlon? Hindi ba pinagpalit ka dun sa nakilala niya sa Facebook? Ang turan pa ni Ira. Saka yung mga lalaki na yan sa una lang magagaling yan. Kapag nagtagal na, saka lalabas ang sungay at tunay na kulay. Segunda pa ni Jessa. Alam nyo kayong dalawa ang bibiter nyo, no? Inuulam ang ampalaya ha, hindi yan inuugali. Basta ako happy ako kay Harvey at papatunayan ko sa inyo na iba talaga siya. Nagmamalaki kong sabi. Okay sige, sabi mo eh. Abangan na lang natin ang mga susunod na mangyayari. Ang natatawang turan pa ni Jessa. Yun naman ang biruan lang ng magkakaibigan papadudot. Ganon talaga kami kapag nag-uusap. Pero alam ko naman na masaya sila para sa akin at concern lamang sila sa puso ko. Alam kasi nila ang mga pinagdadaanan ko sa mga naging ex ko at ayaw nila na masaktan at maloko ulit ako. Dati, never kong naisip na magbabago si Harvey sa akin papadudot. Very consistent kasi siya. Kung ano siya noong first month namin ay ganon pa rin siya kahit mahigit 1 year na ang relationship namin. Kaya ang lakas ng loob ko na sabihin sa friends ko na iba si Harvey sa mga naging ex ko. Napakalaki ng tiwala ko sa kanya. Hindi kami perfect couple ni Harvey. May mga times na nagkakaroon kami ng tampuhan at hindi pagkakaintindihan. Pero mabilis namin yung nare-resolba. Isang araw monthsary namin ni Harvey at ang balak namin ay magpunta sa isang beach resort. Isang gabi lang kami roon, ang plano maaga niya akong susunduin kasi ang check-in namin sa resort ay 12 ng tanghali. Medyo mahabang biyahe kasi yon. 9 na ng umaga pero wala pa rin si Harvey. Tinatawagan ko siya pero hindi siya sumasagot.
Nainis ako na nagwo-worry kasi hindi ko alam kung ano ang mga nangyari sa kanya. Mag-aalas 10 na nang dumating si Harvey. Ang katwiran ni Harvey ay late na siyang nagising dahil may tinapos pa siyang trabaho ng gabi. Tapos nagpatid pa raw yung kapatid niya sa pag-a-applyan nitong trabaho. Hindi na raw siya nakapag-update sa akin kasi nagdadrive siya. Nang umupo ako sa seat sa unahan sa tabi ni Harvey, ay napansin ko na nagbago yung posisyon ng upuan. Umurong siya tapos iba na rin yung sasandalan. Bakit nag-iba na itong upuan? Umurong yata, sabi ko habang nagmamaneho na si Harvey. Dahil sa kapatid ko yan, matangkad kasi yun. Gusto niya na nakastretch yung mga paa niya. Sandali at hihinto ako, I'll fix it, ang sabi pa ni Harvey. Wag na, ako na lang, ang sabi ko. At inayos ko yung upuan sa posisyon na komportable ako. Hindi ko alam Papa Dudut pero bigla ako nakaramdam ng kakaiba kay Harvey ng time na yon. Pati yung posisyon ng upuan na nag-iba ay binigyan ko rin ng kahulugan. Parang ayokong maniwala sa kanya na kapatid niya ang sinakay niya roon. Alam niyo yon, yung kutob ng isang babae, gano'n ang na-feel ko that moment. Hindi ko sinabi kay Harvey ang nasa isip ko kasi ayokong sirain ang special day na yon para sa aming dalawa. Ang gusto ko lang ay makapag-enjoy kami sa pupuntahan namin. Pero hindi rin ako nakapag-enjoy kasi palaging hawak ni Harvey ang phone niya. Kahit kumakain kami kapag may nag-chat sa kanya ay dinadampot niya yon. Kahit nga naglalakad kami, sa phone pa rin siya nakatutok. Sana yung cellphone na lamang ang idinate niya Papa Dudut. Noong dinner namin ay hindi na ako nakatiis. Nagsabi na ako na sana ay huwag naman lagi siyang nagse-cellphone kasi moment naming dalawa yon. Para mag-celebrate. Nagsorry si Harvey sa akin sa work daw niya yon. Nainis nga raw siya kasi kahit off niya ay marami pa rin tinatanong sa kanya. Hindi naman daw pwedeng hindi niya sagutin kasi kapag bumalik siya sa trabaho ay siya rin ang mahihirapan. Siyempre dahil sabi niya ay trabaho, tumahimik na lamang ako Papa Dudut. Nakapagtataka lang na after ng months rin namin ni Harvey ay bigla siyang nanlamig sa akin. Ang dry na ng mga chat niya sa akin. Kung minsan ay nakakalimutan pa niya na mag I love you sa akin. Hindi na rin kami nakakapagkita pa. Kapag inaaya ko siyang magpakita or mag-date kami ay marami siyang dahilan. Pakiramdam ko talaga ay iniiwasan niya ako. Nararamdaman ko na may nangyayari na hindi ko po alam. Until one night ay nagkaroon kami ng chance na makapag-video call. Doon ko sinabi sa kanya ang nararamdaman at napapansin ko. Lately parang ang cold mo na sa akin, Harvey. May problema ka ba? May hindi ba ako alam na dapat mong sabihin sa akin? Diretsyong tanong ko. Hindi naman ako cold. Ang okay naman ang term mo. Busy lang ako sa work. Alam mo na, nagpapabibo ako kasi gusto kong ma-promote. Don't worry, kapag hindi na ako busy, babawi ako sa iyo. Ang sabi pa ni Harvey. Sa sinabi ni Harvey ay bigla akong nakaramdam ng konsensya. Feeling ko ay ang sama ko para mag-isip ng masama sa kanya. Nagtatrabaho lang naman pala siya. Yung sinabi ni Harvey na babawi siya Papa Dudut ay hindi na nangyari. Paano ay bigla siyang nag-chat sa akin at sinabi niya na gusto na niyang makipag-break sa akin. Gusto raw niyang mag-focus muna sa pagtatrabaho. Hindi raw pala niya kayang pagsabayan ang love life at work life. Humingi siya ng sorry sa akin. At ang sabi niya if ever daw na ready na ulit siya, ay pwede naman naming subukan muli. Siyempre dahil mahal na mahal ko si Harvey, ay binasag ko ang aking prinsipyo. Na kapag ang lalaki ang nakipag-break sa akin ay hindi ko nahahabulin. Hinabol ko si Harvey. Dumating pa ako sa point na pinuntahan ko siya sa bahay nila para makiusap sa kanya na huwag kaming magkahiwalay.
Maayos niya akong kinausap at sinabi niya na kailangan niya talagang mag-focus sa trabaho at pamilya niya. Nahihirapan na raw siyang mag-juggle sa mga kailangan naming gawin. Kaya doon ko na siya hinayaan at nirespeto ko na lamang ang gusto niyang mangyari sa relationship namin. Nakakalungkot lang na bakit sa dami ng bagay na pwede niyang bitawan ay ako pa. Iyak ako ng iyak at halos 1 month akong ganon. Ang tinakbuhan ko ng time na yon ay sina Ira at Jessa. See? Sabi ko naman sa iyo na pare-parehas lang ang mga lalaki. Sa umpisa lang magaling, ang sabi pa ni Jessa. Pero naiintindihan ko naman ang reason niya, kahit masakit. Sabi niya kapag hindi na siya busy ay pwede naman daw kaming magkabalikan. Umiiyak kong sabi. Talagang sinabi niya ni Harvey sa iyo, Harleen? Anong klaseng lalaki ba yan? Anong tingin niya sa iyo, waiting shed? Na anytime ay pwede niyang balikan kasi hindi ka naman aalis doon. Feeling ko nga may ibang babae na yang pinag-iinitan. Dahilan lang niya yung trabaho niya, no? Tura naman ni Ira. Nung una ay ayoko maniwala sa sinabi ni Ira na baka may ibang babae si Harvey kaya nakipag-break siya sa akin. Pero hindi yun nawala sa utak ko. Kaya nag-decide ako na mag-detective sa social media. Para na rin malaman ko talaga ang katotohanan. Tiningnan ko ang Facebook profile ni Harvey at pinuntahan ko ang list of friends niya. Chinek ko ang recently added friends niya at may nakita akong isang account ng babae na unang kita ko pa lamang ay kinabahan ako. Inestalk ko yung profile ng babae at meron siyang story kung saan nasa loob siya ng isang sasakyan at may caption pa. I'm always be his passenger princess. Nanlamig ako nang makita ko ang story ng babaeng yon. Kilala ko kasi yung loob ng kotse na yon, alam kong kotse yon ni Harvey. Pinagkumpara ko yon sa mga selfie ko sa loob ng sasakyan ni Harvey at na-confirm ko na tama ang hinala ko. Ilang linggo rin akong naging stalker ng girl na yon hanggang sa nag-story na siya. Nakasama si Harvey sa picture. Nasa isang magandang lugar silang dalawa at nag-celebrate ng first month sa rin nila. Malinaw na sa akin ang lahat, Papa Dudut. Tama nga ang mga kaibigan ko nakipag-break si Harvey sa akin not because of his work kundi may bago na siyang gusto. Mas lalo akong nasaktan at in-screenshot ko ang picture na yon ni Harvey kasama ang babae. Sinend ko yon kay Harvey at nag-chat ako sa kanya na alam ko na kung bakit siya nakipag-break sa akin. At sana'y sinabi na lamang niya sa akin ang katotohanan kesa sa dinahilan pa niya ang trabaho niya. Feeling ko kasi noon ay ako ang nagpapabigat sa buhay niya. Yun pala ay may iba na siyang pinag-iinitan. Wala akong natanggap na reply from Harvey. Blinak pa niya ako sa lahat ng social media niya at hindi ko na tuloy alam ang gagawin ko. Gusto ko pa sana siyang makausap pero mas pinili kong manahimik na lamang. Wala na akong karapatan sa kanya kasi hindi na kami, magmumukha pa akong desperada. Siguro nga sinabi lang niya na baka magkakabalikan kami someday para hindi ako masyadong masaktan. I told myself na kailangan ko nang tanggapin na wala nang balikan na mangyayari sa amin ni Harvey. Dapat ay mag-move on ako at doon na lamang ako mag-focus. Pinagdaanan ko na yon dati pero feeling ko ay nag-umpisa ulit ako. Ang hirap kalimutan ng isang tao na mahal ako. Halos lahat ng bagay ay nagpapaalala sa akin kay Harvey. Ang naging suggestion ng mga kaibigan ko ay sunugin ko ang mga gamit na ibinigay ni Harvey sa akin. O kaya itapon ko raw, pero hindi ko sila sinunod. Nilagay ko lang ang mga regalo ni Harvey sa akin sa isang malaking box. Ewan ko ba, kahit nag-move on na ako ay may kaunting part pa rin sa puso ko na umaasa na baka someday ay babalik si Harvey sa akin. Na baka bigla niyang ma-realize na ako talaga ang mahal niya at mas magiging masaya siya kapag ako ang jowa niya.
Aaminin ko na sa lahat ng naging boyfriend ko ay si Harvey ang pinakaminahal ko. Ang dami niyang pina-experience sa akin na hindi ko naranasan sa iba kong ex. Trinato niya ako ng tama pero gaya nga ng sinabi ng mga kaibigan ko hanggang sa simula lang pala yon. Kaya talagang hirap na hirap akong kalimutan si Harvey Papadudut. Pinilit ko pong bumalik sa normal kong life. Yung kahit nasasaktan ako ay nagpapatuloy pa rin ako sa aking buhay. Hindi naman kasi titigil ang ikot ng earth kung palagi akong iiyak, no? Kailangan kong magtrabaho at kailangan din ako ng pamilya ko. Baka pati sila ay maapektuhan kapag nakita nila akong lugmok. Malaking tulong din talaga sina Ira at Jessa sa akin. Kapag malungkot ako, isang tawag ko lang sa kanila ay to the rescue sila. And then the pandemic came. Nalipat ako sa work from home na setup. Natuto na rin ako mag-online business. Naging reseller ako ng mga beauty products at nakakatuwa na naging malaki ang kita ko sa ganon. Mas nakapag-ipon ako ng pera. Ang gusto ko kasi ay makabili ng sarili kong sasakyan. Naisip ko kasi na mas okay kung may sarili kaming sasakyan ng family ko. Kasi pandemic at ang hirap mag-commute at nakakatakot din sumakay sa mga public transportation dahil sa pagkalat nga po ng virus. Out of nowhere ay nag-chat si Harvey sa akin. Kinukumusta niya ako at inad pa niya ulit ako sa Facebook. Sa totoo lang ay kinilig ako sa chat na yun ni Harvey kasi alam ko sa sarili ko na mahal ko pa rin siya. Hindi pa rin siya nawawala sa puso ko. Sinubukan ko namang makipag-date sa iba pero si Harvey pa rin talaga. Sakay tinigil ko na ang pakikipag-date kasi na-realize ko na maling gumamit ng ibang tao para makalimutan ko si Harvey. Baka naman karmahin kasi ako. Nang mag-reply ako kay Harvey na okay lang ako ay bigla siyang nag-request ng video call. Dahil nga sa miss ko na siya ay nanginginig kong in-accept ang video call niya. Nung una ay kumustahan lang hanggang sa naisipan kong tanungin siya tungkol sa girlfriend niya pero sinimplihan ko lang. Oo nga pala, nakikipag-video call ka pa sa akin, baka magalit ang jowa mo, ang sabi ko kay Harvey. Wala namang jowang magagalit, matagal na kaming break ni Sheena. Hindi kasi kami magkasundo, hindi kagaya mo. Magkasundo tayo sa lahat ng bagay, ang turan pa ni Harvey. Nagdiwang ang puso ko nang malamang kong single na ulit si Harvey. Parang gusto ko pa ngang ipasarado yung kalsada sa harapan ng bahay namin. Tapos ay magpapainom ako at magpapakain. Pero hindi ko pinahalata kay Harvey na natutuwa at kinikilig ako. Baka lumaki pa ang ulo niya. Ang sad naman, bagay pa naman kayong dalawa. Wika ko. Ganon talaga. May mga bagay na hindi talaga meant to be, ang sabi pa ni Harvey. Simula noon ay naging madalas na ang pagchat-chat namin ni Harvey Papadudut. Tuwing umaga ay may pag-good morning siya. Ina-update niya ako sa mga nangyayari sa life niya. Okay na raw siya sa trabaho niya. Hindi na kagaya dati na sobrang nakakapagod. Yun nga lang daw ay malungkot siya kasi hindi pa raw siya napopromote. Parang nasasayang daw yung effort at husay na ibinibigay niya sa work niya. Ako naman yung tagasabi sa kanya na okay lang yon. At darating din ang time na makikita ng mga boss niya ang effort niya. Matagal din kaming nagka-chat ni Harvey. Hindi ko yon sinasabi kina Jessa at Ira kasi alam ko na magagalit sila sa akin. Ang alam kasi nila ay naka-move on na ako kay Harvey at hindi ko na ito mahal. Nang pinayagan na ang pagbubukas ng mga restaurant ay nagkita-kita kami nina Jessa at Ira. Mahigit 1 taon din kasi kaming hindi nakapag-kita-kita. Pumunta kami sa isang coffee shop at doon kami nag-catch up sa mga naging ganap sa buhay namin. Masaya sila kasi natuto na raw akong mag-business. Habang nag-uusap kaming tatlo ay biglang tumawag si Harvey sa cellphone ko. Nakalapag sa table ang phone ko kaya nakita ng mga kaibigan ko ang pangalan ni Harvey sa screen. Mabilis kong kinuha ang cellphone ko at in-off ko sabay tago sa aking bag. Hoy Harleen ha, nakita namin yon. At bakit tumatawag sa iyo ang manlolokong Harvey na yon?
Akala ko ba nakablock ka sa kanya? Tanong pa ni Jessa. Inunblock na niya ako last month eh, sagot ko. So nag-uusap na kayo ulit. Nako Harleen, sinasabi ko sa iyo ha, baka nagpapabola ka na naman sa ex mong yan. Walang mabibigay na maganda yan sa iyo no? Saka hindi ka ba natatakot na baka gawin kanyang kabit? Ang sabi naman ni Ira. Break na sila, hindi ako magiging kabit no. Saka wag kayong OA kasi hindi na ako makikipagbalikan dyan kay Harvey. Niloko na niya ako ng isang beses at hindi na ako papayag na padalawahan pa niya ang wika ko. Wala akong tiwala sa salita mo no. Pustahan tayo. Bibigay ka sa lalaking yan. Kaya kung ako sa'yo, habang hindi pa yun nangyayari ay tigilan mo na si Harvey. Ang payo pa ni Ira. Sinabi ko yon para tigilan na ako ng mga friends ko kay Harvey. Sa totoo lang kasi ay nasa utak ko pa rin yung sinabi ni Harvey dati na baka dumating ang panahon na magkakabalikan kami. Baka yun na ang panahong sinasabi niya. Alam kong tanga ko ng panahon na yon, Papa Dudut. Kahit sariwa pa rin ang sugat sa puso ko na si Harvey ang may kagagawan ay handa pa rin akong tanggapin siya kung siya mismo ang magsasabi na magbalikan na kaming dalawa. Ganon ako ka-ropok, Papa Dudut. One time inaya ako ni Harvey na mag-dinner. Susunduin niya ako sa bahay after ng work niya. Sobra ko na-excite kasi after ng mahigit 1 taon ay magkikita na ulit kami. Talagang nag-ayos ako at sinuot ko ang pangmalakasang kong damit. Iniisip ko na dapat ay maging maganda ako sa paningin ni Harvey. Nang sunduin ako ni Harvey at sumakay ulit ako sa kotse na minamaneho niya ay hindi ko napigilang maalala ang ilang mga masasayang memories naming dalawa. Ilang babae na ba ang naisakay mo rito after nating maghiwalay? Pabirong tanong ko. Yung ex ko na isa pa lang. Pagkatapos nun ay wala na. Hindi na ako nakipag-date ulit, sagot ni Harvey. Ikaw, may naging boyfriend ka ba after ko? Dugtong na tanong niya. Wala, tinamad na ako makipag-date. Saka may business na rin ako ngayon eh. Doon ako nakafocus. Makakapaghintay ang love life, sagot ko. Deep inside ay gusto ko nang ipagsigawan kay Harvey na sana ay kami na lang ulit. Sana ay ako na lang ang muling balikan niya. Gusto kong mag-feeling Bea Alonzo that moment pero pinigilan ko ang sarili ko, Papa Dudut. Habang nagdi-dinner kami ni Harvey ay binalikan namin ang mga memories naming dalawa. Siya nagsimula ng topic na yon. Doon ko na-realize na ang saya pala talaga namin noong kami pa. Kung hindi lang siya nagloko ay baka hanggang sa time na yon ay kami pa rin at happy pa rin kami. Nangihinayang talaga ako ng sobra sa amin ni Harvey. After ng ilang sandali ay nag-iba na ang topic namin. May problema nga ako ngayon about sa sasakyan ko, ang sabi pa ni Harvey. O bakit, may sira ba? Mukhang okay naman wika ko. Wala siyang sira. 2 buwan na kasi akong hindi nakakahulog. Ang dami kasing gastusin sa bahay lalo na ngayon na nagpapadialysis si Papa. Hindi ko na nga alam kung saan ako kukuha ng panghulog sa sasakyan ko. Baka mahila na siya. Masakit sa akin yun kasi ang laki na rin ng nagastos ko sa sasakyan. Malungkot na pagkukwento ni Harvey. Oo nga, saka sayang kung mahihila yung kotse mo. Kaunting taon na lang at tapos ka na dun Sambit ko. Kaya nga, saka sa panahon ngayon hindi pwedeng mawala ng sasakyan. Kasi yun ang ginagamit namin kapag dinadala namin si Papa sa ospital, ang sabi pa ni Harvey. Oo nga, ang hirap at nakakatakot pa namang mag-commute ngayon. Ang dami pa rin nagpa-positive sa COVID, wika ko. Nakaramdam ako ng awa kay Harvey, Papa Dudut. Kahit kasi ako kung mawawala sa akin ang isang bagay na matagal kong binabayaran at inakala ko na buong magiging akin ay masasaktan din ako. Parang si Harvey lang, naglaan ako ng time and effort sa kanya pero nawala siya sa akin. Ayokong maramdaman ni Harvey yon kahit pa sabihin na gamit lang naman ang kotse. Nakita ko rin ang chance na yon para makapagpabibo kay Harvey. Baka kasi kapag nakita niya
na nandun pa rin ako para sa kanya at handa ko pa rin siyang tulungan kagaya noong kami pa ay balikan niya ako. Naisip ko na pahiramin siya ng pera para makahabol siya sa hulog niya ng sasakyan. Pero hindi ko muna yon sinabi sa kanya noong nagkita kami. Nang makauwi na ako sa amin ay tinawagan ko si Harvey nang sabihin niyang nakauwi na siya. Doon ko na sinabi ang gusto kong sabihin sa kanya. Oo nga pala Harvey, hindi ba kailangan mo ng pera para sa panghulog ng kotse mo? Gusto mo ba na pahiramin kita? May savings naman ako. Aloko. Hala, wag na no, nakakahiya naman. Baka isipin mo sinabi ko yun sa'yo kasi nagpaparinig ako sa'yo na pahiramin mo ko. Wala kasi ako mapagsabihan at ang bigat sa dibdib. Kahit sina mama hindi alam na mahihila na ang sasakyan ko. Turan pa ni Harvey. Hindi ko nga yun naisip eh. Saka ngayon ka pa ba mahihiya sa akin? Hayaan mong tulungan kita sa friend, ang sabi ko. Sa kakapilit ko ay napapayag ko na rin sa wakas si Harvey. Huwag daw ako mag-alala kasi kagaya ng dati ay magbibigay siya sa akin ng bayad tuwing sahod niya. Sinabi pa sa akin ni Harvey kung kailan siya sa sahod para raw kapag nakalimutan niyang magbigay sa akin ay ako na ang magpapaalala sa kanya. Nung una ay okay naman. Nagkukusang magbayad ng paunti-unti si Harvey sa akin papadudot. Pero dumating itong 2 months na ay hindi siya nagbibigay. Wala namang problema sa akin yon. Tinawagan pa nga ako ni Harvey para mag-sorry. Halos lahat daw ng sahod niya ay napupunta sa dialysis ng papa niya. Siyempre sabi ko ay naiintindihan ko naman at magbigay lang siya sa akin kapag may extra na siya. Kahit ang totoo, yung pinahiram ko sa kanyang pera ay binawas ko sa pambili ko ng sasakyan. Paminsan-minsan ay lumalabas pa rin kami ni Harvey. May isang beses na nag-story ako sa Facebook nang magpunta kami sa coffee shop. Ang in-story kong picture ay yung in-order naming frap ni Harvey. At hindi ko napansin na kita pala sa picture yung pangalan ni Harvey sa frap. Nakita yon ni Ira at Jessa kaya tinawagan nila akong dalawa through video call. Sinasabi ko na nga ba marupok talaga tong friend natin. Hindi na natuto, ang sabi pa ni Jessa. Anong sinasabi mo dyan, Jessa? Tanong ko. Magkasama kayo ni Harvey no? Nakita namin sa story mo sa Facebook, ang sabi pa ni Jessa. Pinagsabihan ako ni Ira na kung gusto ko ulit masaktan ay go lang ako kay Harvey. Marami pa naman daw akong pwedeng makilala at huwag na akong bumalik sa taong minsan na akong niloko. Sinabi ko sa kanilang dalawa na wala silang dapat na ipag-worry kasi magkaibigan na lamang kami ni Harvey at wala na akong balak na balikan pa siya. Kahit ang totoo ay umaasa pa rin ako na magkakabalikan kaming dalawa papadudot. Isang araw ay may sinend si Harvey sa akin na isang post sa Facebook. Post yon about sa review sa isang magandang beach resort. Ang sabi ni Harvey kung gusto ko raw ay pumunta kami doon. Total ay open na raw ang mga resort at pwede kaming pumunta roon basta kompleto ang aming requirements. Naisip ko na chance ko na yon para magkaroon ulit kami ng moment ni Harvey. Nang kaming dalawa lang, kaya pumayag ako. Nagkasundo rin kami na hati kami sa lahat ng gastos. Si Harvey na rin ang nagpresentang mag-book sa beach resort na yon. Siya na lang daw muna ang magbabayad at ibabawas na lang daw namin yung share ko sa nahiram niya sa akin. After ng ilang minutes ay pinaalam sa akin ni Harvey na hindi siya makakabayad sa pagbubuk. Credit card kasi ang gamit niya kaya ang sabi niya ay ako na lang muna ang mag-book at kapag nagkita kami ay sa kanya ibibigay yung pera. Pumayag naman ako kasi ang gusto ko ay matuloy ang bakasyon namin na yon ni Harvey. Iyon nga lang, nang nagpunta na kami sa beach resort na yon ay halos ako na nga ang gumastos ng lahat. Wala kasing dalang cash si Harvey at ang katwiran niya ay nakalimutan niyang mag-withdraw. Kwentahin ko na lang daw muna ang mga nagastos namin at idagdag sa utang niya sa akin. Ang sabi ko naman ay huwag na niyang isipin yon. Yung bayad na lang sa kwarto namin sa beach resort ang maghati kami tapos libre ko na sa kanya yung mga nagastos namin. Habang nandoon kami sa beach resort
ay sinubukan kong pag-usapan namin ni Harvey yung tungkol sa aming dalawa. Talagang kinapalan ko na ang mukha ko, Papa Dudut. Harvey, hindi ka ba nanghihinayang na nagkahiwalay tayo? Tanong ko sa kanya. To be honest, nanghihinayang. If I could just turn back time, hindi na sana ako nakipag-break sa'yo. Sagot niya. Hindi ba sabi mo dati baka dumating ang time na magkabalikan tayo? Sa tingin mo ba ito na yung perfect time para doon? Tanong ko pa. Harleen, huwag tayong magmadali sa bagay na yan. Time lang ang makapagsasabi, saka ayokong magkabalikan tayo nang hindi pa buo ang tiwala. Tiwala mo sa akin. Sagot pa ni Harvey. Kaya naman kitang pagkatiwalaan ulit. Ready na ulit ako magsimula tayo. Kakalimutan na natin ang lahat ng mga pangyayaring hindi maganda from the past. Wika ko. Ano ka ba? Dahan-dahan lang tayo. Darating din tayo sa bagay na yan, promise. Sambit pa ni Harvey. Mas lalong lumaki ang pag-asa ko na magkakabalikan kami ni Harvey nang dahil sa mga sinabi niya. Naisip ko rin, Papa Dudut, na may point din naman siya. Slowly but surely dapat. Saka nagkikita naman ulit kami. Kahit paano ay nagkakasama at nagkakausap na ulit kami. Mas lalo pa kaming naging close ni Harvey after ng bakasyon na yon. Napapangiti na ulit niya ako kapag magkausap kaming dalawa. Parang noong kami pa, ganon na ganon. Palagi akong masaya basta kasama at kausap ko siya. At yung tungkol naman sa nahiram na pera ni Harvey ay hindi na siya nakapagbigay kasi sabi niya ay napupunta talaga ang sahod niya sa papa niya dahil nagpapagamot pa ito. Nilakihan ko ang pangunawa ko at isinantabi ko muna ang kagustuhan kong makabili ng sarili kong sasakyan. Para sa akin ang importante ay nakatulong ako kay Harvey at nakabawas ako sa pinapasan niyang problema. Hindi pa yon ang huling beses na ginamit ako ni Harvey, Papa Dudut. Isang gabi ay bigla siyang tumawag sa akin. Nangumusta siya noong una hanggang sasabihin niya na may in-order daw siyang laptop sa isang online store. Ang address na nilagay niya ay sa bahay namin. Ako raw muna ang magbayad. Gagamitin daw kasi niya yon sa paghahanap ng work na online. Nagulat ako kasi hindi man lang muna nagsabi si Harvey sa akin na sa amin niya i-address yung in-order niyang laptop at ako muna ang magbabayad. Pero dahil sa parating na raw yon, sa susunod na araw ay wala na akong choice kundi ang pumayag. Napatakbo patuloy ako sa bangko para mag-withdraw ng pera kasi kulang ang cash na meron ako para sa pambayad sa laptop niya. Pasensya ka na, Harleen, ha? Ayaw ko kasing dito i-deliver sa bahay at baka makita ni Mama. Magagalit yun sa akin na bumili ako ng laptop. Sasabihin nun na dapat ay sa pagpapagamot na lang ni Papa ginamit yung pera. Hindi naman niya maintindihan kapag nag-explain ako na sa paghahanap ko ng work online gagamitin yon. Paliwanag pa ni Harvey. Okay lang, no problem, naintindihan kita, ang sabi ko. Don't worry. Nasa akin naman yung pambayad ko sa laptop. Kapag kinuha ko dyan sa inyo yung laptop ay bukong ibibigay sa iyo. Turan pa ni Harvey. The next day ay dumating na ang laptop ni Harvey at binayaran ko na yon. Nag-chat agad ako kay Harvey na na-receive ko ng laptop niya at ang sagot niya ay pupunta siya sa bahay after ng work niya para kunin yung laptop. Gabi na nang pumunta si Harvey at pinapasok ko siya pero sabi niya ay nagmamadali siya kaya hindi na siya bumaba pa ng kotse. Ibinigay ko na ang laptop sa kanya. Yung pera pala, Harvey. Ako pa talaga ang nahiyang itanong yon sa kanya. Oo nga pala. Nakalimutan ko sa bahay. Hindi ko nadala nung pumasok ako sa work. Nawala sa isip ko, sorry, don't worry. I-deposit ko na lang sa bank account mo. Chat mo sa akin ng details, ha? Ang turan pa ni Harvey. Pero lumipas na ang ilang araw ay hindi pa rin naibibigay ni Harvey sa akin ang pera. 2 weeks bago niya naibigay sa akin ang kalahati ng bayad ng laptop niya. Nagtaka ko kasi ang sabi niya ay buo niyang ibibigay sa akin ang pera. Ang sabi ni Harvey na gamit niya para sa pagpapagamot ng papa niya. Ang nangyari, dinagdag na lamang ni Harvey ang kulang sa nahiram niyang pera sa akin. That time, alam kong something is wrong, Papa Dudut. Napansin ko na rin kasi na palaki ng palaki ang utang ni Harvey sa akin.
Saka nagiging sweet siya sa akin kapag meron siyang kailangan. Kapag nakuha na niya ang kailangan niya ay minsan na lamang siya mag-chat sa akin kaya naisipan kong subukan si Harvey. Nang isang beses na nanghiram siya ng pera sa akin ay hindi ko siya pinahiram. Aniya ay dadagdag daw sana niya sa pang-grocery nila. Sabi ko'y wala pa akong pera kasi nagbayad ako ng mga bills sa bahay, which is true naman. Pero may pera pa talaga ako at sinadya ko lang na hindi pahiramin si Harvey para malaman ko ang magiging reaksyon niya. Katakot-takot na pangungonsensya ang natanggap ko mula kay Harvey. Hindi na raw niya alam kung saan siya manghihiram at hindi na lang daw sila mag-grocery. Tiniis ko na lamang at pinanindigan ang sinabi ko na wala akong pera. Hanggang sa mangyari na nga ang talagang nagpagising sa akin sa katotohanan. Humiram ulit sa akin ng pera si Harvey dahil pandagdag daw niya sa gastos nila ng papa niya. Pinahiram ko siya after noong buong araw na yon ay hindi nagchat si Harvey sa akin. Hindi normal kasi araw-araw siyang nakikipag-chat sa akin kahit papaano. Hindi ko alam kung bakit parang may bumulong sa akin na i-check ko yung Facebook profile ng ex ni Harvey. At doon nga'y nakita ko sa story ng girl na magkasama sila ni Harvey sa Antipolo, Rizal. Nagkaroon ako ng hinala na yung perang hiniram ni Harvey sa akin ay ginamit niyang pang-date nila ng babaeng yon. Hindi ko alam kung nagsisinungaling ba si Harvey sa akin nang sabihin niyang nag-break na sila noong girl o baka nagkabalikan sila. Galit na galit ako noon kay Harvey. Chinat ko siya at sinend ko sa kanya ang screenshot ng story ng girl at sinabi ko sa kanya na kaya pala siya humiram ng pera ay para may pang-date siya. Imbis na mag-sorry si Harvey sa akin ay nagalit pa siya. Hiniram na raw niya ang perang yon at kanya na yon kaya wala na raw akong pakialam kung paano niya gagastusin. Sa sagot na yon ni Harvey sobrang na-turn off talaga ako sa kanya. Nagdemand ako sa kanya na ibalik na niyang lahat ng nahiram niya sa akin para tapos na kami at hindi ko na siya kailangang abalahin pa. Ang sabi pa ni Harvey, maghintay daw ako kung kailan siya magkakapera at hindi naman niya ako tatakbuhan. Na-realize ko rin na ginamit lang ako ni Harvey dahil alam niya na mahal ko pa rin siya at hindi ko siya mahihindian. Pero siguro nga ay may kasalanan din ako. Kasi hinayaan ko si Harvey na gamitin ako. Sobrang tanga ko talaga ng time na yon, Papa Dudut, pero kahit papaano ay nagpasalamat ako sa nangyari. Dahil yung love ko para kay Harvey ay napalitan ng galit at disappointment hanggang sa tuluyan nang nawala ang pagmamahal ko para sa kanya. Ngayon ay matatapos na si Harvey sa pagbabayad ng utang niya sa akin at wala akong gustong mangyari kundi ang makabayad na siya. Para wala na talaga akong dahilan para makipag-usap pa sa kanya. Naniniwala na rin ako sa sinabi ng mga kaibigan ko na may iba pa akong makikilala na mamahalin ako ng totoo at hindi ako lolokohin. Pero as of now ay hindi pa ako ready. Siguro in the future, why not, hindi ba? Kapag ready na ulit ang puso ko, go pa rin ako sa pag-ibig, Papa Dudut. Lubos na nagmamahal, Harleen. Kung minsan sa pag-ibig ay nagiging bulag ang marami. Yung kahit alam mo kung ano ang tama ay pipiliin mo pa rin ang mali. Kahit na hindi pwede ay ipipilit mo pa rin, pikit mata niyang yayakapin ang katotohanan. Na masasaktan siya sa huli dahil masaya naman siya sa kasalukuyan. Ngunit hindi lahat ng pagpapakatanga ay worth it ha. Dapat alam natin ang ating worth o halaga. Kung ikaw na lang ang nagbibigay, umalis ka na. Kung ramdam mo na nagsasayang ka lang ng oras sa isang tao na hindi nakikita ang iyong halaga ay umalis ka na. Huwag kang manghinayang sa memories ninyong dalawa. Bumitaw ka na sa taong matagal nang wala sa iyo. Dahil habang hindi ka bumibitaw sa taong iyon ay pinipigilan mo lamang ang iyong sarili na makilala ang taong mamahalin ka ng totoo. Pinipigilan mo ang sarili mo na maging masaya sa taong nakalaan para sa iyo. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. At syempre, hanapin niyo po ang Kaistorya Horror YouTube channel. Likewise, yung aming pong Gianna Vlogs. Yan po yung aming personal vlogs ng aking pamilya. Sana po mapanood nyo kami ha. Gianna Vlogs po.
Maraming salamat sa inyong lahat. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hanap mo ba'y manok na masarap? Lechon manok na lagi niyong babalik-balikan. Let's go na magpatumpik-tumpik pa. Siguradong enjoy lahat sa kapagkainan. Papa Dudut, lechon manok, iba ang lasa, iba ang sarap. Hello mga ka-online, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para mas maraming video ang mapanood ninyo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtitiwala.